Nako, talagang very, talagang very exciting na puntahan mga wall climbing. Imbis na tayo yung ma-aksidente, dito talagang may kapit tayo. Ayan, Na-try mo na ba yun, wall Ay, climbing? hindi pa eh. Pero dahil napanood ko to, pwede nating masubukan. Or yung mga magjowa nga, pwede nila gawing bonding ito. Oh, pwede natin gawing banding to, Patrick. Ayan, Pero tara. hindi nga lang tayo magjowa. Pero ito mga ka-RSP, isang karangalan na naman ang naiuwi ng isa nating kababayan mula sa larangan ng sining. Sino nga ba siya? Panoorin natin ito. Tunay nga na kilala tayong mga Pilipino dahil sa ating galing sa sining. Mula sa pagkanta, hanggang sa pagpinta, hindi maikakaila ang angking talento ng mga Pinoy. At isa na nga sa nagbigay ng karangalan sa ating bansa, ang artist mula sa Bohol na si Elvin Vitor. Dahil nakatakda niyang tanggapin ang prestihiyosong award na Leonardo da Vinci International Art Prize na magaganap ngayong nalalapit na April 14 sa Milan, Italy. Tampok sa mga obra ni Elvin ang kanyang sariling orihinalidad at pagmamahal sa sining at maging sa ating kultura. Kung kaya't kilalanin na natin ang Filipino artist na si Elvin Vitor dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At para nga ibahagi ang kanyang obra at journey bilang visual artist, ay makakasama po natin this Tuesday morning si Elvin Vitor. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Elvin, kasama po natin si Prof. V. Yes, good morning po, sir. So, Hi, Elvin. Good maraming salamat morning. Of course, Maraming salamat po sa opportunity po, congratulations. sir. Ayun, congratulations sa Elvin sa iyong pagkapanalo sa prestigyosong Leonardo da Vinci International Art Prize. Ano naman ang naramdaman mo nang binigyan mo ng panibagong karangalan ang ating bansa dahil sa iyong obra? Thank you so much po mga for the papuri. Yung ano po ma'am is it's like Leonardo da Vinci Award is like awarded to the artist that maybe to the track record of the artist siguro po ma'am, kasi yung Leonardo da Vinci Award hindi po siya competition, it's like an awarding for the artistic merit of an artist. So the curator are scouting all over the world to choose what kung sino yung pwede na ma-awardan sa kanilang Leonardo. And then I was so grateful na napili po tayo kasi isa lang naman akong Boholano, and then my aim is just to produce good quality of work. So siguro po nakita nila yung mga posting ko through social media, and then I am very thankful po sa opportunity na dumating po ngayon. Elvin, congratulations ulit. Ano ba yung kwento dito sa likod ng winning art piece mo na isang hyper-surreal na larawan ni Pedro Angco? At ano yung naging inspirasyon mo sa paglikha ng ganitong obra? Ano po sir, yung story po yan is, yung title ko kasi is Kulbahinam na Laraw. Yung Kulbahinam na Laraw is like my inspiration is my drive to create more big paintings this year, because I was aiming to create big paintings po this year. So that's why I titled it Kulba, means tense, and then Hina means excitement, and then Laraw means goal. So like it's parang kinakabahan na excited to achieve your goal. So yun yung parang meaning ng painting ko na yun. And then I was inspired with Pedro because of his physical feature, and then he is also an artist and then an environmentalist. That's why I choose to Pedro as my model sa painting ko po, and then a lot of elements are going with the painting to include with my concept sa Kulbahinam nga Laraw. Wow. Well, we want to know also, yung obra ay magiging bahagi rin ng aklat na Contemporary Celebrity Masters Volume 2 2024. Anong yung reaction dito at anong yung naisiparating sa mga makababasa ng iyong aklat na ito? If the painting will be included in Leonardo da Vinci book po. So, yung ano ko lang is thankful lang po talaga ako sa Panginoon na meron akong opportunity na ganito, kasi
as a Boholano, it's my responsibility to represent Bohol in the international audience, and then also the Filipino, I must represent in the international audience with my own identity and then my own culture, na mapansin din nila na meron ding mga artist na ganito sa Pilipinas or sa Bohol. Kaya talagang Very grateful. excited po ako na makita personally yung i-release nilang book. Ayan nga, Elvin, bilang isang Pinoy artist, ano yung mensahe mo sa iba pang mga aspiring artist na nagnanais sumunod sa yapak mo at makamit din yung kaparehong tagumpay sa larangan ng sining? Elvin? I think his line got cut off. Pero, of course, talagang very grateful tayo sa galing ng Pinoy, lalo na talaga napapakita yung galing sa larangan ng sining. Yes, tama. Elvin, ulit, ano yung Yes po, mensahe yes mo? Ano yung mga mensahe mo sa iba pang aspiring artist na sumunod o gustong sumunod sa yapak mo at mabigyang pagkilala rin sa larangan ng sining? Yung maipapayo ko lang po sa kanila is just dream big, aim high. If you know that you have talent, so i-push mo lang, kasi I know that if that is given by God sa iyo, so possibly you are deserving to receive that kind of talent. So you must work out with your talent, you must develop, because we are just a steward here in this kind of talent. So just push more and then develop it and then enhance it, and then yun, gawa ka lang ng mga obra mo na it represents the identity as a Filipino, na na makakapag-give value ka sa yung kultura, kasi we are living in a short period of time, and then in the future years hindi malilimutan na tayo ng tao. But if you have a contribution to the art community or art scene in your province or in your community, then you will be remembered for the future generations to come, and then the future generation will be inspired by your story, by your struggle as an artist. So for me, if you are an artist, just push more, because a lot of Filipinos there are a lot of potentials na mga Pilipino na mag-penetrate sa international audience. So lahat po tayo ay meron tayong mga pangarap, and then as a Filipino, we must encourage everyone na kumbaga, let's not be kanang negative na hindi natin kaya. Kasi ako, I'm just a Boholano, but I really appreciated what God gave me today, and then na merong mga opportunity na ganito po. So I'm really grateful to God always. So yun po. Elvin, of course, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong journey bilang visual artist at syempre sa pagkapanalo mo sa Leonardo da Vinci International Art Prize. Kasama po natin, nakausap natin si Elvin Vitor. Again, thank you so much and congratulations, Elvin. Thank you. Thank you so much po. Yes, sir. Thank you so much. God bless. God bless po.